Una natin daming mga kaibigan, smartphone tap to pay comes to PH with the arrival of Google Wallet, Google Pay. Ito ay article ng ABS-CBN News. Google Wallet and Google Pay are finally available in the Philippines. Oo, grabe nung nag-launch yan, hindi ko ma-add yung card ko, nakakabwisit. Kung kailan wala na akong pera, saka na-i-add yung card. Nakakabwisit. Anyway, the tech giant formally launched the service on Tuesday along with partner banks, fintechs, and global payment firms Visa and MasterCard. So, nilaunch po yan nung Martes and nagkaroon po sila ng pa-event para malaman nyo kung sino-sino yung mga partner merchants ng Google Pay ngayon at in the future. So, mamaya sasabihin natin kung ano yung mga yan. Google said card holders of participating banks will now be able to add their cards to Google Wallet and pay with their Android phones or Wear OS devices wherever contactless payments are acceptable. Ito ang sabi ng Google, payment cards from Google Wallet can be used to pay online or in-app at merchants such as Shopee whenever you see the Google Pay button. So, pwede na pong gamitin ang Google Pay mga kaibigan dito sa Pilipinas. In fact, I have this Samsung Galaxy Watch 4. Ayan. And kung i-double press ko yung home button, makikita nyo yung GoTime card ko. Oh, diba? Isa yung GoTime. And na-testing ko na to. Kung napanood nyo na sa mga video ko sa iba't ibang platform, tinesting po natin tong relo. And gumana naman siya. Actually, hindi naman to yung first time ko dun sa tap to pay via device eh. Tinesting ko siya tinesting ko siya sa isang store and hindi siya gumagana. Yun bang kay gamit ko eh. Pero mamaya pag-usapan natin yan, unahin muna natin to article. Google Wallet app can be downloaded from Google Play installed on Android smartphones with NFC chips, which enable contactless payments. Most mid-range phones and all flagship phones already have an NFC chip. So, check nyo na lang po sa spec sheet ng inyong phones kung available po ang NFC sa inyong devices. Pero nakakalamang yung mga bagong phones, meron na po. Pero, syempre, check nyo pa rin. Double check nyo pa rin. Mataas lang yung chance na meron na yung mga bagong phones. During the Singapore FinTech Festival held last week, a Google official clarified that Google Wallet is not an e-wallet like GCash or Maya. Kaya hindi sila nag-apply na sa Bangko Sentral ng Pilipinas as kung anong ano man yun, kung anong category yon. Kaya pinayagan po sila kahit wala silang application sa BSP. But Google Wallet is a container on Android that keeps all the credentials typically kept in a physical wallet like payment cards, loyalty passes, and more. So more on parang wallet mo lang talaga yung Google Pay. Kumbaga hindi mo na kailangan magdala ng physical na wallet para sa inyong mga cards. So yun yung sinosolve nito ang Google Pay. Sabi ng Google, when a consumer taps to pay in a store or make a purchase online, the actual payment is enabled by Google Pay. Essentially, the payment cards sit on the Google Wallet and the transaction is carried out by Google Pay. So, parang ano lang siya, middleman lang naman na hindi kumikita. Diba? The service promises to make payments even more convenient, but aside from storing and accepting payment cards, travelers can add boarding passes from Philippine Airlines and others to Google Wallet. So, kung kayo po ay bumabiyahe via PAL, kung gusto nyo pa i-service nila, ayan. Pwede nyo po ilagay yung mga boarding pass nyo sa Google Wallet. Ito uli sabi ng Google, with boarding passes in Google Wallet, travelers will be notified of changes to departure time and gate changes to ensure a hassle-free experience at the airport. Furthermore, they will be able to tap and pay securely using Google Wallet during their overseas travel without the need for their physical card wherever contactless payments are accepted. So ito ba isang sinosolve na ano? So hindi mo na kailangan magdala talaga ng card, tumawag sa kung saan. Tap nyo lang yung phone nyo, makakapagbayad na po kayo sa iba't ibang establishments na tumatanggap ng contactless payment. So, kahit card payments lang tinatanggap nila, basta tap to pay yung tinatanggap, gagana po yan.
Concert tickets, cinema tickets, loyalty cards, digital vouchers, and even digital car keys can also be stored on Google Wallet. So kung meron tayong supported na mga sasakyan, pwede mong gamitin yung cellphone mo bilang susi, di ba? Tapos kung meron kayong mga loyalty cards, kuwari sa Click, 7-Eleven, o kaya sa Robinson, yung Go Rewards, yung mga barcode type or QR type, pwede nyo po siyang ilagay sa Google Pay or Google Wallet. Google gave the following list of partners who already have available on Google Wallet and Google Pay. So ito po mga kaibigan yung mga banks and mga kung ano-ano. Kung ano-ano talaga. Ito, Visa and MasterCard card holders of China Bank, East West Bank, RCBC Bank, and Zed will be able to add their cards to Google Wallet. So, pero merong specific kasi yung ibang bangko dito, hindi pa nagpapalagay ng mga debit cards nila or parang specific pa lang sa isang type of card, kung Visa or MasterCard. So, search na lang natin yan. Meron pong list ang Google. As Visa card holders naman ng GoTime, Maya, Union Bank, Wise will be able to add their cards to Google Wallet. So yun, isa kong sinasabi, yung Maya, kapag gamit nyo lang yung debit card nila, hindi gagana. Puro credit card lang ng Maya yung pwedeng ilagay sa Google Wallet. Pero yung GoTime, debit card lang naman siya, so pwede. MasterCard, card holders of GCash and Zed will be able to add their cards to Google Wallet. So sa GCash naman, may nagsasabi na yung mismong card, yung physical card ng GCash na MasterCard ay hindi po nila ma-add. And yung bagong release ng card ngayon is Visa. So, may FAQ na po dito yung GCash na in-app po yung activation ng Google Wallet. So, pupunta po kayo sa app, parang kiklik nyo yung link accounts, tapos kiklik nyo yung add to Google Pay. So, di pa natin alam kung kailan yung full rollout na ito, pero slowly rolling out na raw po sila. At pa yung ibang pwede nyo i-add maliban sa mga credit or debit cards. Travelers can add many types of information to Google Wallet, including boarding passes from Philippine Airlines and AirAsia, Cathay Pacific, Jetstar, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Scoot, Thai Airways. Nasaan na yung ano ko? Ito yung ano yun? Ito. Flight bookings from Trip.com, event tickets booked to Ticket2Me and Ticketnet, IKEA loyalty cards, and Mang Inasal vouchers. Para sa transit, pwede nyo pong gamitin yung cards na inano nyo sa MRT3. Pero yung tawag dito, yung beep card, soon pa po pwedeng ilagay sa Google Wallet. Check out with Google Pay when making online purchases on Shopee, Sephora coming soon. And with merchants supported by payment services providers such as PesoPay, PayerMax, and coming soon with 2C2P, PayerMax, PayMongo, and Maya. And digital car key, search nyo lang daw, sabi ni Google. At sabi ni Prep Palacios, Country Manager ng Google Philippines, this launch underscores our enduring commitment to accelerating financial inclusion and fueling the next chapter of Philippines' dynamic digital economy. Pero sa mga nagtatanong, kailan naman ba available ang Apple Pay sa Pilipinas? Ito sabi the Department of Information and Communications Technology or DICT wants to expand the use of tap-to-pay services in the Philippines. So supported po ng DICT itong inisyatibong ito. DICT Secretary Henry Aguda welcomed the launch of Google Pay in the Philippines and said the launch is timely as the country is set to host the ASEAN Summit next year. He said the Philippines will push for digitalization, and what better way to show this than for foreign delegates to experience digital payments in the country. Aguda also want to expand this service further. The new feature can be used, for example, in MRT3, but this will be also available soon in other rail lines like LRT1 and LRT2. Alam ko this November ata magkakabit na ng fast lane sa LRT. So abangan natin yung news na yan. Ito sabi ni Aguda, we will push for the mass adaptation of tap-to-pay. Good news natin yan. Fintech Alliance founding chairman Lito Villanueva revealed that Apple Pay will also launch possibly early next year. So next year pa mga kaibigan sa mga Apple user natin dyan. Fintech Alliance organized the Google Pay and Google Wallet launch event with Visa, and the groups assured the public that using tap-to-pay is safe and secure due to the tokenization technology. So sa mga nagsasabing, safe ba gamitin tong tap-to-pay? Safe na safe po dahil may tokenization or parang
one-time use lang yung ipantatap nyo, kumbaga. Yung code lang naman, hindi yung mismong card. Wag kayong ano dyan. The card where each time a Visa debit or credit card is added to Google Pay, the card number is replaced with a unique digital token and the cardholder's private information is never shared with the merchant or any group. So, yun yung ano nila sa privacy. Ito sabi ni Villanueva, this is something that would really change the financial landscape, especially in having to address the high incidence of cyber fraud. The Bangko Sentral ng Pilipinas also welcomed the arrival of Tap to Pay and hopes this can convert more Filipinos to use digital payments. Ito ang sabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan. It can contribute a lot towards advancing digital payments experience and hopefully convert more non-users or light users to use digital. So ayan, ano masasabi niya mga kaibigan sa pag-launch ng Google Pay sa Pilipinas? Comment down below.